So, sumahod ka ng 100,000 pesos. Akala mo ba na 100K talaga yung napupunta sa'yo? Let's break it down. Kunyari every month, kumikita ka ng 100,000 pesos. Income tax pa lang, sabihin na natin na 10%. So, bawas agad yan. Sa 100K mo, 10K ang tax yan. Ang natira sa'yo, 90,000 pesos. Now, let's say, ginastos mo yung 70,000 sa normal mong buhay. Let's say, grocery, restaurants, gas, shopping, bumili ka ng gadgets, nagkaroon ka ng online purchases, utilities. So, sa 70K na nagastos mo, 7.5 ulit ang napunta sa taxes or sa gobyerno. Meaning, hindi pa tapos mataksan yung perang pinaghirapan mo. Now, yung natitirang 20K, sinesave mo. Good job yan. Pero pag nilagay mo yan sa bangko or sa investment, may withholding tax pa yan sa interest earnings. At pag ginawa mo yan for 10 years, nag-ipon ka, nagsumikap ka, nag-overtime ka, nagpuyat ka, eventually, nakaipon ka, for example, with all the other earnings, nakaipon ka ng 3 million pesos at bumili ka ng property. Pero hindi pa rin dyan natatapos. Every year, ang property na binili mo, merong amilyar o yung real property tax. So, ibig sabihin, kahit nabili mo na, kahit tax na yung perang pinambili mo, one day, pag namatay ka, ang property na gusto mo lang sanang ipamana sa mga anak mo, may estate tax pa yan. Yup, estate tax legally bago mapunta sa magmamana. So, isipin mo to, tax habang kinikita, tax habang ginagastos, tax habang iniipon, tax habang ginagamit, tax habang pag-aari mo, at tax kahit ipapamana mo na lang. The question is not, bakit may tax? Well, alam naman natin kung bakit. Kasi kailangan naman talaga ng tax para sa bansa. The real question here is, ramdam ba natin kung saan napupunta yung tax natin? Kung world-class sana ang healthcare, okay. Kung maayos sana yung public transport, okay. Kung quality sana yung education, okay. Kung hindi tayo hirap sa basic government services, mas maiintindihan sana ng tao. Pero kaya maraming Pilipino ang frustrated kasi pakiramdam nila ang laki ng kinakaltas pero ang liit ng nararamdaman nilang balik. Now, curious ako, kung pipili ka ng isa lang na gusto mong maayos kapalit ng taxes na kinakaltas sa'yo at ng binabayad mo, ano yon? Healthcare, transport, education, infrastructure, or government services? Comment mo naman sa comment section yung sagot mo.